Kung maaari, huliin nga na walang dugo. Pero hindi maaaring ganun eh. Magkakadugo talaga yan kasi lalaban at lalaban yan. Magkakapatayan talaga yan. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. Paiigtingin na ng PNP ang isinasagawang manhunt operation laban sa Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hindi pagsuko ni Kibuloy sa mga otoridad, matapos umanong silbihan ng warrant of arrest, kaugnay sa kasong sexual abuse at other acts of child abuse. Manhunt operation po yan, so hindi na lamang po siguro magiging limited yan sa Davao Region po, pahayag ni PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo. Maituturing na rin umanong puganti si Kibuloy, matapos na bigong mahanap ng mga otoridad ang pastor, nang muli siyang silbihan ng arrest warrant, ayon sa isang opisyal ng NBI. Samantala, bumuo na ng tracker team ang PNP, para tuntunin ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy, pagkatapos umanong sumuko sa NBI ang dalawa pang kapwa-akusado, sa kasong child abuse. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa mga abogado ni Apollo Kibuloy, para hilingin ang mapayapang pagsuko ng religious leader sa mga awtoridad. Samantala, pansamantalang nakalaya ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse, matapos magbayad ng piyansa. Lumiliit na ba ang mundo ni Pastor Kibuloy dahil aside doon sa arrest warrant ng Senate, meron na rin ho yung Davao Court? Yeah. Well, alam ko ang Kongreso mayroon ring supina, no? Ang Senate may supina. Ngayon may warrant of arrest na. And ako ang nakikita ko diyan, dapat galangin niya ang proseso. At warrant ngayon means that ito ay formal court na na pwede siyang ipaliwanag niya doon sa formal court, pwede niyang depensahan yung sarili niya at pwede niya ring ipaliwanag yung kanyang side, no? Dahil narinig ko, sinasabi nila na ang Senate at Congress hindi naman formal court. Ngayon, may warrant na which is issued by a formal court. So, in other words, yan ang inaantay niya, no? Para mapaliwanag niya yung kanyang side. Okay, last question. Sir, do you think, ano sa tingin nyo, why this is happening to Pastor Kibuloy? Bakit may nangyari ganito sa House, sa Senate, at the same time, meron din po sa DOJ or the RTC? Bakit parang kinuwi? Well, trabaho ng House yung pag-hear ng kanyang franchise. Trabaho ng Senate yung pag-hear ng mga human trafficking issues. At trabaho naman ng DOJ yung pag-responde sa mga kaso na i-file, no? So, para sa akin, ginagawa lang naman ng trabaho nitong mga institutions, no? That's it. Pero sa hindi po siya nakapagtataka kasi yung mga kaso po that was filed, luma na po siya eh. Kumbaga parang dasmas na po siya sa prescription period. And then that should be argued by his lawyers. No? May mga abogado naman siya. Like for example, that warrant of arrest, pwede naman i-argue ng mga abogado niya na yung mga ganyan, lampas sa prescription period or what else. Ang importante ngayon, may chance na siyang marinig in a formal setting. Kung kayo, abogado ni Kibuloy, anong ipapayo nyo kay Kibuloy? Ang papayo ko po, since ako po isang manananggol, hindi manananggal, no? Manananggol, sasabihin ko po sa aking kliyente, face the music at let's follow the rule of law. At sumurrender na siya, pusang loob, at wag na natin patagalin pa ito. Po. Kung siya'y susurrender, pwede ho ba siyang i-request ng Senado na humarap sa investigation nila? Pwede pa rin po yun, Pwede because pa rin. magkaka po yan. Kasi investigation ng Senate is according to its rules and procedure in aid of legislation. Yun. At saka nauna sila eh.
nauna po sila at matagal na pong pinapadakip yata yan ng komite. Oo, sa Senado. Ni Oo. Senator Ontiveros at meron na pong warrant of arrest for that. No? At matagal na rin nagutos ng hindi ka DOJ. narinig. Oo. Matagal na rin nagutos ng DOJ tungkol dyan. So, kung Opo. kayo si Kibuloy, sumuko na lang siya at harapin niya yung kaso dahil sinasabi nga nila wala naman silang kasalanan. Ang iisip siyempre ng tao, kung wala kang kasalanan, di humarap ka, patunayan mong wala kang kasalanan. Tama po yun. At dapat, at lalo na po, siya po ay designated Son of God. Yeah. Dapat siya ay talagang sumunod sa ating mga processes. No? Yeah, Lalo opo. ng, Dapat patunayan niyang Son of God at patunayan siya isang leader ng isang malaking organisasyon. Dapat Opo. patunayan niya. Pero anong epekto nito kung sakasakali? Pag naging aktibo pa yung kaso niya sa Amerika na nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Opo. Well, meron po tayong extradition treaty na ni-iral since July 30, 1996. So, dapat mag-a-apply po ng extradition ang US Department of State, no? Oh. At sila mag-a-apply dito na extradition. Pero hindi pa po yata Wala pa. Hindi pa na nilalapag. So kung sakali po nag-apply na o humiling na ang Amerika o FBI sa ating bansa ng extradition para kay Kibuloy, walang magagawa ang ating bansa kung hindi gawin yung extradition. Meron po namang depensa doon, no? Kung ako po ang tatanungin, Opo. sabihin nila it is politically motivated, which Okay. is not extraditable. Pero hindi po naman, malinaw na pare-pareho po naman ang criminal acts na sinasakop nito. Meron tayong tinatawag na dual criminality clause sa extradition treaty. Yung nasa district court ng Los Angeles, almost pareho po dito sa tinutuok natin dito sa ating bansa. So there is a duality. Kaya pwede pong extraditable po ang tawag dyan. Yung pwedeng Okay. Paano kakatwiran nila na politically motivated ang mga kaso? Ay mahirap po yan. Wala na po yung kanyang kaibigan. Oo. At tinulugan po ng Davao prosecutor yan with all due respect, no? Ng mga 4 years or 5 years, tinulugan po yung kasong yan Nulugan. hanggang makarating dito sa Secretary of Justice, no? Ngayon, excuse me, nagkaroon po ng warrant of arrest, nagkaroon po ng resolution, nag-motion for reconsideration sila, na-deny po yata yung motion for reconsideration. Sabi kayo yung RTC ng Davao City, sabi niya, okay, ano na natin to? Litisin na natin to in the interest of speedy trial and disposition of cases. Okay. Sorry, pero laging iniisip at ng mga nagte-texto sa atin wala mangyayaring kaso, wala mangyayari sa kaso na yan dahil sa Davao lilitisin. Hindi po. Pwede pong sabihin ng Secretary of Justice, mga prosecutors, they can apply for the transfer of jurisdiction. And the Supreme Court can, of course, discretionary po Supreme Court yan. Kung let's say may violence po doon, may protesta po doon lagi sa site of the original RTC, then pwede po nilang ilipat po yan sa isang safer and peaceful venue. Ay tahimik ko ngayon ng Department of Justice. Meron ba kayong balita tungkol kay Secretary Remulla? Tungkol saan po? Sabi nila may sakit daw Secretary Remulla kaya hindi na naririnig sa mga radyo at television. Hindi po naman. Pagdasal po natin siya. Kung totoo po yun, hindi po natin, wala tayong personal knowledge, kabayan. Pero pagdasal po natin sa secretary, kailangan po ng bayan siya. Po, kailangan yun. Lalo na ngayong mga ganitong kaso na nagkakapatong-patong. Pero nakausap po niyo siya kailan no? Well, yung mga brads niya nakakausap ko. Mga brad niya. Sa Upsilon, pero hindi po namin pinag-uusapan ng kanyang katayuan right now. So, we know that he is still the Secretary of Justice. Yes. Therefore, we should pray for his wellness and well-being. Of course. Pagdasal na lang natin kasi iba-iba lumalabas sa balita Ay wala naman ng personal na pahayag pa ang Office of the Secretary ng DOJ tungkol kay Secretary Remulla. But anyway, Attorney, maraming salamat po. At meron din chairman din pala kayong Movement Against Disinformation. Ay maraming trabaho yan. Malaking trabaho yan. Malaki po trabaho yan. Kasama ko po dito si Dean Tony Lavinia, si Dean Mawis. Yan po yung aming kasamahan. Kasamahan na rin po namin si Nobel Prize Laureate
Maria Ressa, as well Yun. as si Chairman Christian Munsod, no? Kasama po namin lahat sila. Okay, matindi ang laban nyo, lalo't mag-eleksyon no ngayon. Meron tayong mga tinatawag na AI. Paano nyo lalabanan no yung AI? Well, tinutugos din po namin yan, pero again, sabi ko nga po, kabayan, kailangan ng mga tao na tumulong sa amin, lalo na mga journalists. Correct. At mga committed journalists, tulong-tulong po tayo at puksain natin ang disinformation, fake news, at saka misinformation. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.